Ang nakaraan, hindi mapaniwala itong si Clara sa nangyari sa kanyang ina. Kaya naman noong nakauwi na ang kanyang ama mula sa pangisda, agad niya itong sinabihan. Ano? Totoo ba, Clara? Kung ganun, kailangan natin siyang puntahan doon. Sige tay, umalis na tayo. Sa mga oras na iyon ay nagmadali na nga ang dalawa na makita si Aling Nora. Mister, kayo po ba ang pamilya ng pasyente? Upo, Dok. Anong sitwasyon ngayon ng asawa ko? Bakit siya namatay? Mr. Fernandez, meron siyang stage 3 cancer. Ang asawa niyo, marahil matagal niya na itong hindi sinasabi sa inyo. Pero nilihim lamang niya dahil ayaw kanyang mag-alala. Ginagawa namin ang lahat, Mr. Fernandez, pero nasakat niya pa rin ang desisyon kung lalabanan niya ang sakit na ito. Isa pa, malaking mahalaga ang kailangan nito para mapagtagumpayan ang operasyon. Meron na ba kayong pera dyan? Para down payment man lang. Huwag kayong mag-alala, Doc. Gagawa po ako ng paraan. Mr. Fernandez, hindi pwede yung puro na lamang verbal. Kailangan namin ng down payment. Kahit na 150,000 lang. Kung hindi ay baka mawala na lahat para sa asawa nyo. Within 24 hours, maghintay kami dito. Kung hindi, ay sorry na lang. Balitaan nyo lang ako kapag may pera na kayo. I'll go ahead na. Marami pa akong gagawin at pasyente dito. Lumabas na ang doktor sa kwarto at matapos ng kanilang pag-uusap ay pumasok na rin itong si Clara. Tay, anong sabi ng doktor? Kumusta na si nanay? Clara, malaking halagang kailangan natin para sa operasyon ng nanay mo. Saan tayo dito kukuha ng perang ganon? Kahit isang taon ko pang pangingisda hindi pa rin sapat para mabayaran lahat sa ospital. Kung ganun tay, kailangan ko nang magtrabaho para makatulong sa inyo. Maya-maya pa biglang tumunog ang phone nitong si Clara. Nakita niyang si Michael Samonte ang tumawag. Nakalimutan niyang meron pala silang napag-usapan ni Michael. Hello? Nasaan ka na, Clara? Kanina pa kita dito tinatawagan pero hindi ka man lang sumasagot. Naku, pasensya ka na talaga Mr. Samonte. Nasa ospital ako ngayon. Dinala kasi si nanay. Ganun ba? Sa ospital yan para puntahan kita dyan. Wag na Mr. Samonte. Nakakaabala lang kami sa iyo Pakiusap, Miss Fernandez. Baka may matulong ako sa inyo. Nagdalong isip man itong si Clara ngunit pinagtapat na rin niya sa binata kung saan ospital siya naroroon. Anak, sino yung tumatawag sa iyo? Wala tay. Si Mr. Michael Samonte. Isang mayaman at binatang nanliligaw sa akin pero hindi ko pa siya sinasagot. Naku anak, kung ganun, sagutin mo na. Baka pwede siyang makatulong sa atin at makiram tayo ng malaking halaga para sa operasyon ng nanay mo. Pero tay, hindi ba ang sabi niyo, hindi pa ako pwede mag-boyfriend? Oo, yun sana ang dapat pero naipit na tayo sa sitasyong ito Hindi ka naman siguro papayag na mawala ang nanay mo, di ba? Ikaw lang ang pag-asa namin anak na gumaling ang nanay mo. Sige tay, para kay nanay, isusugal ko na ang buhay ko. Sorry anak ha. Ayos lang tay, ang mahalaga ay manunumbalik ang dating sigla ni nanay. Ilang saglit pa ay dumating na nga itong si Michael sa ospital. Mr. Samonte, ito nga pala ang tatay Fabian ko. Tay, si Mr. Michael Samonte ito. Hello iho. Natutuwa ako dahil dumala ko sa amin kahit na ang totoo. Mabigat ang loob ko kasi malaking bayarin sa ospital ang kailangan naming bayaran pero hindi ko alam kung saan nakukuha nun. Sir, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo sa mga bayarin sa ospital. Ganun ba iho? Hayaan mo, kung magkakapera na kami babayaran kita. Nako sir, sa ngayon huwag nyo nang alalahanin pa yan. Ang mahalaga ay magamot na ang asawa nyo. Maraming salamat iho ha. Tatanamin ko itong utang na malaking loob sa iyo. Hello sir. Ito nga pala ang cheque. 500,000 yan. Kung sakaling kulang pa yan ay tawagan niyo lang ako, okay? Mr. Samonte,
Bakit niyo ito ginagawa sa amin? Baka hindi namin kayang bayaran ang utang namin sa iyo. Tsaka ano ba talaga ang plano mo? Miss Fernandez, kaya ko ito ginagawa sa inyo para maibsan ang kalungkutan nyo. Don't worry dahil makasurvive ang nanay mo. And remember, gusto kitang makadate, hindi ba? Naku anak, huwag mo siyang tanggihan ha. Ako nang bahala dito sa ospital. Tatawagan na lang kita kapag may resulta na. Sige na, umalis na kayo. Huwag mong alalahan ng nanay mo. Wala na rin nagawa pa itong si Clara. Sino ba naman ang aangal kung may isang Ginoo na handang tumulong sa kanila? Hindi na nga sila nagtagal sa ospital. Umalis na ang dalawa sakay ng isang mamahaling sasakyan. Clara, gaya na nasabi ko sa'yo, gusto naman kitang makadate. Diba, nabanggit ko na sa dati na kahawig mong girlfriend ko noon? Oo, Mr. Samonte. Alam ko naman na ang pinupunto mo eh. Alam ko naman na nangungulila ka sa iyong minamahal. Bago pa man sila nagtungo sa isang special na lugar para doon maganap ang kanilang date ay nagtungo na sila sa isang salon para doon ayusan at bihisan ng engrandeng suot ang dalaga. Miss Clara, gusto kong ikaw ang maganda sa gabing iyon. Hindi na lamang nasalita pa itong si Clara at napayuko na lamang ito. Welcome Mr. Samonte. Nakahanda na ang buong venue para sa inyong dalawa ni ma'am. Mag-enjoy po kayo. Kapag may kailangan po kayo ay nariyan lang po ang mga waitress namin para silbihan kayo. Thank you Manager Ivan. Hindi nga ako nagkamali sa pinili kong resort. Good for two. Ayos to. Sir, sinadya talaga namin na kayo lang ang nandito ngayon para maging maganda ang date nyo ng girlfriend mo. Umalis na ang manager matapos nila mag-usap ni Michael. Mr. Samonte, sobra naman yatang elegante ang lugar na ito ha. Yes Clara, gusto ko kasing maging masaya ka kahit na meron kang pinagdaanan ngayon. Maya-maya pa ay biglang namatay ang mga ilaw at naging madilim ang paligid. Kaya naman ay labis ang pagtataka ni Clara kung bakit ito nawala. Ngunit ilang saglit lang din ang nakalipas ay bumalik na ang mga ilaw. Ngunit mas lalong nabulaga itong si Clara dahil puno ng mga rosas ang kanyang paligid. Hindi niya alam kung bakit ito ginawa ni Michael sa kanya na para bang ikakasal ito sa lalaki. Nagulat ka ba Clara? Ganito ang paraan ko kung paano makipag-date sa isang magandang babae. Mr. Samonte, maraming salamat. Alam mo, unang beses kong nakaranas ng ganito na maraming mga bulaklak. Pero naguguluhan ako sa iyo ha. Ano bang magiging kapalit sa lahat ng ito, Mr. Samonte? Alam mo Clara, para maging masaya ako o makabawi ka sa akin, gusto kong pakasalan mo ako. Pangako, hindi ka magsisisi. Lahat ng gusto mo ibibigay ko sa iyo. Pero Mr. Samonte, hindi pa tayo lubos na magkakilala. Tapos ngayon, papakasalan mo na ako? Tama ang rinig mo Clara. Papakasalan kita. Sana wag mo akong tanggihan. Alam po namang matutunan mo rin akong mahalin, di ba? Mapao na kaya itong si Clara sa offer ng isang mayamang binata? Paano kung hindi pumayag ang lola ng lalaki na siya ang maging nobya at maging fiancé nito? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang mas tumitindi pang eksena. Tunghayan natin ang ating part 4. Maraming salamat.